Masasabi niyo po doon sa mga pangyayari kagabi sa Davao? Well, wala akong tigil, naiiyak ako dahil, the KOJC members, ilang beses ako nakapasok dyan sa Kingdom, na pag pumasok ako dyan, para akong nangingilabot. You can feel the Holy Spirit there. Tapos mga peace-loving members naman yon ang ng Kingdom. Tapos pinasok ng 3,000 pulis na sana ako'y nakikiusap kay General Torre. Itong pakiusap sana namin, ako personally, gamitin mo po ang batas. Hindi yung papasok kayo na gusto nyo lang, nang wala na kayong makita talaga yung hinahanap yung sabi nyo nandun sa loob, pati ba naman, ano ba to? Yung septic tank, bubuksan nyo pa. Tapos sabi papatayin nyo ng ilaw, tatanggalan nyo ng unang tubig. At ako din, naawa din ako sa mga kapulisan. Pagod na pagod, gutom na gutom, natulog doon sa kung saan-saan lang. Ito naman mahal ko ang mga kapulisan. Lalong-lalo na doon sa mga mababa. Kasi yan, alam ko sumusunod lang. Pero sa isip at sa puso nitong mga uniformed men, para sila sa bayan. Kaya, General Torre, please, ilagay mo naman ang kamay mo sa tamang batas. Kasi ang nangyayari ngayon, para ng martial law. Ako noon, I was 17 years old nang magano ng martial law. Hindi naman ganito. Hindi naman ganyan ang ginawa ng mga kapulisan sa taong bayan. Ang inaano ko lang is respetuhin nyo. That's a private property. Respetuhin nyo naman. Hindi yung nang wala na kayong mahanap talaga doon. Dahil sinasabi nyo, kaya kayo naglagay nung gadget na yun para marinig yung mga heartbeat. Baka bingi ka. Dahil yung heartbeat na yun ay baka sa palaka o sa tuko. Kasi maraming tuko doon. Baka yun ang naririnig nyo. Tapos, nang wala kayong alam natin na wala naman talaga doon yung hinahanap nyo. Kasi unang-una, walang siraang ulo na alam mo na hinahanap ka ng batas, doon ka patitira sa sa lugar na madali kang kunin. That's common sense. Kundi, mayroon kayo, nung pumasok po kayo, ay mayroon na kayong agenda. Tingnan nyo, sabi nyo, mayroong naghumingi sa inyo ng tulong na biktima ng human trafficking. Excuse me, General Torre, hindi mga bata ang Pilipino. Mga matatalino kami. Hindi mo kami pwedeng diktahan o sabihan lang, kaya hindi man kami mga bangag. Okay? Hindi kami mga bangag. Kami ay mga peace-loving Filipinos. I'm a true-blooded Catholic. Pero, nang makita ko ang ginawa nyo sa loob ng KOJC, medyo hindi na talaga tama. At ako'y nananawagan po ako sa ating Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na 2 years ka pa lang po. Ang hinahasik mo sa amin ay kadiliman at takot ang ibinibigay mo. Huwag mong isipin na ikaw ay ang mga kakampi mo, mga oligarko. Asa na yung mga sinasabi niyong mga investors na papasok? Nagdadasal ako na sana kayong mag-asawa, anuhan ng Holy Spirit, bigyan kayo ng tamang pag-iisip. At kay Senator Aimee, we respect you a lot before. But me now, personally, ikaw yung nagbudol sa amin. Ikaw. At inaantay namin na magsalita ka para maliwanagan ng taong bayan. It's not about your family anymore here. You're a politician. But you have to serve the Filipino people. Hindi yun para sa pamilya mo. Kasi kung kayo ay tumakbo at umupo dyan sa pwesto na yan, ay para
sa pangalan nyo na binigyan kayo ng Panginoon na ma-redeem sana. Pero worst ang ginawa ng Marcos. Kaya, Senator Amy, dahil ikaw naman talaga ang unang-una na nagpunta ng Davao at nakikiusap kay VP Inday Sara na sabayan ang kapatid mo. Sana naman, this is your turn dahil alam mo kung ano ang tunay na pagkatao ng kapatid mo. Ikaw na sana ang magsabi ng totoo. Dahil andyan si Cathy. Okay? Cathy Binag. Nagsasabi na, sinabi na niya lahat. We are just waiting for you to speak up. To tell the Filipino people na kung ano yung sinasabi ni Cathy Binag. Na, ano ito ha? Konkreto ito, hindi ito drawing. Sana naman, sabihin mo na sa taong bayan na ang kapatid mo ay ganun talaga. Yan, pag ginawa mo yan at bumaba ang iyong kapatid, papalakpakan namin kayo at mamahalin pa rin kayo ng sambayan ng Pilipino dahil lahat tayo ay makasalanan. Nagkasala pero dapat i-accept natin na nagkasala tayo. Kaya ako ay nanalangin at nanawagan sa ating mga kababayan ngayon na itong laban namin ito ay laban para sa bayan. Wala ito ng political affiliation o kung ano-ano. Ito po ay para sa atin bayang Pilipinas. Salamat po at ito isa pa sa mga uniformed men, especially the Armed Forces of the Philippines. Alam ko na mga matitigas kayo compared sa Philippine National Police. Given na yan ng Chief PNP at yung mga up to third level ay nadadala dahil busog na busog kayo. Pero isipin nyo po na yung tinatanggap nyong pera, darating ang panahon na ipinapakain nyo yan sa pamilya nyo. Darating ang panahon na kakarmahin kayo. Dahil you are there in that position to protect and serve the Filipino people. Hindi sa iisang tao lang. Dahil yung sweldo nyo ay galing sa amin. Kami na mga taxpayers, galing sa amin yung mga sweldo nyo. So utang na loob nyo sa sambayan ng Pilipino na nagbabayad ng taxes, hindi sa iisang tao. Ngayon, again, nakikiusap po ako, nananawagan ako kay President Ferdinand Marcos Jr. na magsalita na po kayo. Yung challenge na magkaroon na ano ka ng hair follicle test, gawin mo. Kasi kung hindi naman totoo, do it. Para kaming mga Pilipino, hindi kami parang bangag na nag-iisip ito ba'y totoo o hindi. Ngayon, kung hindi, magsusorry kami sa iyo. Pero kung totoo, you really have to step down. Okay? So, thank you so much at sa mga kababayan natin na nagmamahal ng demokrasya para sa ating mahal na bayang Pilipinas. Magsipaglabas na po kayo at hindi tayo makikipag-away dahil wala naman tayong mga armas. Ang ating armas lang ay dasal. Ang Panginoon ay the Holy Spirit is with us. Kami ay pumunta dito, wala pang mga tulong para ipakita namin sa sambayan ng Pilipino. Ako'y ika-ika, alam nyo naman na mayroon ako ng diferensya sa likod. But I'm doing this for the country. Kahit matanda na ako, na magpapakita ko lang na I'm supporting the KOJC in Davao right now. Sobra na, General Torre. At kay Colonel Marantan, you're a good friend to me. Nung ako'y nasa loob ng krame, kaibigan kita. Sana alam ko na ang puso mo ay sa amin. Huwag po kayong sumunod sa mga illegal order ng inyong general. Kasi itong si Torre, gusto pa yatang mag-chief PNP. Hindi na mangyayari yan. Hindi na mangyayari yan. Kaya nga, nang nagsisigaw ng Diwata, Diwata, I really didn't know who is Diwata. Then, nung iflina siyang mukha mo, mukha ka nga ni Diwata. Okay? So General Torre,
hindi pera. Yung pera man kung mayroon ka man ngayon, hindi mo yan madadala sa hukay. Maging public service ka, public servant ng totoo na galing sa puso. At yung oath nyo bago kayo naging pumasok sa PNP ay isa ilog mo ulit at isipin mo na ang inyong posisyon ay to serve and protect the Filipino people. Thank you so much. Nanay Sadrakam, isa lang ho. Ma'am, yung nangyayari sa KOJC, pinasok nila General Torre. Ngayon ho, pinaliwanag, hiningian po sila ng legalidad ni Attorney Torion. Wala ho silang pakialam sa batas. Hindi ba ho ito banta sa isang demokrasyang bansa na pati mga otoridad hindi na ho sila sumusunod sa batas? That's a very clear pronouncement of General Torre. Hindi ka batas. General, aywan ko kung matatawag pa kitang general. Hindi ka batas. Mayroon tayo ng batas. Kaya nga, I'm wearing this t-shirt, Protect the Constitution. Okay? Ang ginagawa nyo, talagang gusto nyo na pesukin ang KOJC compound, ang kingdom, na yan ay very holy. Ako, Katoliko ako. Pero nang pumasok ako dyan, 4 times na ako nakapasok dyan, lalo sa Prayer Mountain, nararamdaman ko ang Holy Spirit. Sana po, anuhin mo sa utak mo, may pamilya ka, at hindi ka batas. Kasi kung ako nasa Davao, lalapitan kita at kukuritin ko yung mukha